Hello mga Lods, tuloy tayo mga So Lods, tuloy tayo mga Lods sa hapong ito. So it's more about more on added sa electrifying faith. So ito yung pinaka-final na message na dagdag lang. Hindi tayo abutan ng 30 minutes. O, siguro maiksi lang ito. Emphasizing lang. So according to the riches of His glory, Ephesians chapter 3, verse 16 until verse 18. So, yan yung will and purpose and commands and helps of God to establish His kingdom here on earth as the second, which is the precepts inner circle for His glory and His name that must be known here on earth, all the universe. May taas talaga ng gusto. So, Romans chapter 9, verse 17, reference. So, that is all settled from heaven. Yung riches of His glory na sinasabi sa title natin, no? That is all settled from heaven. Psalms 119 verse 89. Mababasa nyo yan doon. All His word are settled from heaven. It means to say, all the thought structure of God from heaven as the creator, as the angel to help His hands here on earth are settled already. So ano pa? Reference naman yan is self-electrifying faith. Yung pinag-aralan natin hapon is Matthew chapter 9 verse 20 and verse until 22. Okay? Self-electrifying faith. So, pangatlong reference is settled decisions are needed. Once we reach out the clothes of Christ, kung talagang gusto mo ng changes. So, once we reach out the will and purpose and commands and helps of God just to establish the second, we need first ourselves as seated also. Settled to settled. It means to say, yung pupuntahan mo kasi is totally settled. All the plans of God in your life, all the plans of God, all His plan here on earth and in your life. So, yung settled from heaven, sa panahon pa lang ni Miros, Judge chapter 5, verse 23. Yung sinasabi doon, curse Miros because they are not going to help God's help, no? Mababasa niyan doon. So, that is part of our lesson or learning points related as continuous from electrifying faith. Alam niyo na yung mga substance, no? First, once you reach out the concrete substance which is settled from heaven, keep on keeping on, yourself must be settled. Now, once there are those dead spirit, dead winds, dead air in your desire. Ano yun? What are they? Those dead. It means to say they are a blocking substance that you cannot reach out your plan and desire. Your plan and desire to that clothes of Christ which is concrete, settled from heaven, the substance from heaven, from the precepts of God. So, what is the added things advice for these kinds of spirit? In Filipino language, kung ang kaibigan mo, na mag-anak mo, ay Sodom at Gomora ang espiritu nila, huwag niyong pansinin. Balakid yan sa plano ng Diyos. Okay? Balakid talaga yan.
Kasi sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 8 verse 22, kung mababasa niyo yan. Kasi mga patay yan na ayaw ma-establish yung plano ng Diyos. Okay, Matthew chapter 8 verse 22. So, Jesus said unto him, follow me. Okay. Jesus said unto him, follow me, and let the dead bury their dead. So, it means to say, ayaw ng Diyos na maging balakid sila na hindi matupad yung plano mo at yung plano ng Diyos. Of course, kaya ka mag-reach out kasi gusto mong maitayo ang karya ng Diyos sa plano mo at sa plano ng Diyos. Kasi yung pupuntahan mo ay magbibigay din ng plano para makatulong. So, both are working together. So, Jesus' advice is, let the dead bury their dead. Kasi kung na-discern mo na patay sila and they are blocking of your great purpose to reach out the clothes of Christ in these days, which is the hands of God, concrete already from heaven, settled from heaven. Psalms 119 verse 89. So you must ask God a guidance. So there's a lot of guidance shared already here in this short videos called Reels. No? So all my structure here are pattern and let's say that is a frame of reference. So yun po. Kung makitaan mo na sila ay Sodom at Gomorrah or Capernaum sa ngayon, yung kanilang mga espiritu na patay na ibablock ka sa daan para hindi ka makarating. So use your strength and thought structure that your spirit aligned from the will of God. Lahat yan ay malalampasan mo. And there will be the great change. So if you are willing to be Jesus' brother, sister, and mother, by a great purpose and will and helps of God through His hands here on earth, according to Psalms chapter 78 verse 72, as His Father, then leave them those Sodom and Gomorrah or Capernaum spirit. Make a mysterious way from the frame of reference, guidance, advice of God here on earth, as what you heard and as what you've learned. There's a lot of many ways, in a mysterious ways, just to reach out the mountains of God, which is the Zion, and focus and learn something great things for greatness. Self-electrifying faith. Don't forget that. You expend a lot of money. In what way? Just to reach out. Then there are so many dead people. There are so many dead spirit like Capernaum or Sodom and Gomorrah. So, wag ka magpadala sa kanilang isip. You must resist by your decision as your free will offering to God. Just to reach out. Kasi kung patay sila, hindi talaga makakatulong yan sa plano ng Diyos at sa plano na gustong mangyari sa buhay. You are always looking forward. Isipin mo yung pamilya mo, bansa na nag-aantay sa iyo. Kaya ka siguro nandito, halimbawa lang kung nandito ka sa Pilipinas, kung nandito ka, they are waiting for your walk. So you are walking by the talk settled from heaven. So obey God's will, God's plan. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Once you obey the truth and the light, you must have electrifying faith. Okay? So that is good news updates in your life in these days as helps. Okay? Hindi may iwasan na maraming balakid yung magbablock sa mga plano natin.
Di maiwasan yan. Pero kung patay yan sa paningin mo, sa spiritual, that they are the spirit of Sodom and Gomorrah or even Capernaum in these days, huwag mong hayaan na magpadala ka sa kanilang isip. Kasi hindi yan makakatulong sa buhay mo. Totoo? Totoo. Lalo na sa panahon ngayon, is more on practical. Yung culture noon, di na mangyari. Bakit? There's a lot of changes. Anong nangyari sa changes karamihan ngayon? Kahirapan. Kaya, dumating si Jesus Christ is for the solutions and helps because of poverty and famine. There's a lot of famine, hindi lang naman sa pagkain. Sa spiritual din, maraming famine. Kaya kung sa ngayon, kung the Father, the hands of God, the angel, and Jesus Christ itself as appearance, like a dove in heaven, they are working together by the hands and strength of the arms of God, seated from heaven, then you must to reach out in His hands in these days. For that is the way of change of life. Hindi lang sa pamilya mo. Kasi ang daming nag-aantay sa iyo mga mahihirap. You are sparking great things. Kaya kasiguro nandito, pinadala. Inudyukan yung puso't isipan mo to bring us something better in your mind. To offer something precious, not defective in your mind for the will and purpose of God. Ang reference naman yan ay Malakay. So yung mga dead spirit as like dead land, like Capernaum or Sodom and Gomorrah, syempre mga kapatid mo rin yan. Kaso nga lang, mga kapatid, sister, and brother o ano man, mga patay nga lang ang espiritu. So ang reference naman yan ay 1 John chapter 2 verse 8 and verse 11. So basahin nyo yan ha, 1 John chapter 2 verse 8 hanggang verse 11. So once you are going to reach out God's plan in His hand through the name of Jesus Christ, John chapter 14 verse 6, sinasabi doon, once you obey the way of Jesus Christ in these days, mysterious ways just to escape that kind of dead people, like dead dog, useless, hindi makatulong sa iyo, dead spirit, like Sodom and Gomorrah, or even Capernaum, then obey God's plan. They are dead. Let the dead bury their dead. Hindi sila makakatulong sa iyo. Hindi sila makatulong sa Diyos. Siguro nandito ka in this world, in these days, in your place today. Like say for example, you are now in the Philippines. Do not waste your time to reach out the plans of God kasi marami nag-antay din sa iyo. Kung halimbawa ako nandito, marami na akong naririnig na example lang ha, so ako ang ginamit ng Diyos. Marami na akong narinig na ang dami nag-aantay sa iyo. Kung halimbawa ako lang, habang dumadaan-daan ako dyan, halimbawa lang, naririnig ko, ang dami nag-aantay sa iyo. So, ang dami ring nag-aantay sa iyo. You are sparking great things. Ikaw lang talagang inaantay. Kaya kasiguro nandito, may purpose ang Diyos. Do not waste your time. Use your electrifying faith, strength, at panawagan na rin as one from the line by line, precepts by precepts, according to the will and purpose of God, since from the beginning, mula pa sa aking lolo't lola hanggang ngayon. Alam nyo, kung i-considered ako as foreigner, pwede rin mangyari kasi halimbawa sa kalagayan namin, yung lolo ko ay matangkad, nagserbisyo sa gobyerno natin. Noong World War II ay dalawang pinaglingkuran niyang bansa. Kaya tinatawag siyang veterans, USAP veterans. Ako yung grandson na nabigyan ng benefits sa USAP veterans. Kaya kung siguro naging US citizen kami, kung buhay pa yung lolo namin, ay pwede akong matawag na PhilAm. Pero ngayon akong nakabenepisyo, pwede kong i-consider as PhilAm. Yun nga lang, nasa Pilipinas, wala kami sa US.
Sa benefits lang yun. Consider lang. So, yung mga dead people, dead spirit, like Sodom and Gomorrah or even Capernaum. Ano yan? Walang magandang plano sa inyo yan. Balakid talaga yan. Pero kung maintindihan nila, kung hindi sila nagagalit sa kanilang kapatid, kasi kung gusto nila maging kapatid si Jesus Christ sa buhay nila, kasi si Jesus Christ nagdala ng plano sa karya ng Diyos. Magiging kapatid sila kung makiayon sila sa plano ng Diyos. Totoo? Totoo. So, anong verse? Sa Matthew chapter 12 verse 50. Okay? Basahin nyo doon. Basahin natin ha. Matthew chapter 12 verse 50. Kung talagang kapatid sila, sumunod sila sa Diyos na buhay, ay hindi sila kaaway ng Diyos. Ayan. Matthew chapter 12 verse 50. Basahin natin. For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother, ayan, and sister, and mother. It means to say, in deep understanding, you are the brother of Jesus Christ through the hands of God, which is true brother in the spiritual world. Even physical kasi. There will be the change and shifting of life once you obey the will and purpose of God. Okay? You are the brother and sister and mother. Now, if your relatives and brother and sister are blocking in your purpose and will and desire, as seated already as electrifying faith in these days by your decision as free will offering with offering, not defective, then you are true brother and sister and mother of the hands of the living God. John chapter 6 verse 1 until verse 15. Ma-reach out mo yung plano mo, yung desire mo, na may tayo ang karyaan ng Diyos at masunod din yung plano mo. Diba, ang dami magandang plano. Ang dami nakikita ng Diyos yung isip mo na marami kang magandang plano sa pamilya mo. At marami nag-aantay sa iyo. Sabihin natin, buong mundo nag-aantay sa iyo. Ikaw lang inaantay din. Kung may nag-aantay, halimbawa akong ginamit, kung may nag-aantay sa akin, naintindihan nila yung pangaral ko dito. First, kung ako ang ginagamit, they background check my personal lifestyle, my personal life record. Kasi ayaw ng Diyos na magkasala yung kanyang kamay dito sa lupa. Kaya nasa loob lang siguro ng bahay lagi. Okay, naintindihan ninyo? Kasi may story kasi nung binata pa ako mga lods. Doon sa kapitbahay namin sa Constellation, malapit sa Olympus, sa unahan sa Almar subdivision. Yung kapitbahay namin na nang ligaw ng isang babae doon sa taas. May tsura din naman. Pati babae may tsura din. May tsura yung lalaki. Yung babae na yun is maraming nakakagusto. Kasi maganda. Tapos dayo lang yung lalaki, pamangkin nila, yung kapitbahay namin. Dayo lang kasi first time siguro naligaw doon sa tinirahan namin kasi kamag-anak. Nabighani doon sa babae doon sa taas na maganda. Nang ligaw kasi itsura. Tsaka magandang tayo. Alam niyo mga lods, nabalitaan namin isang linggo lang patay. Dami kasing nagkagusto. Binaril yung binata. Iyak silang lahat kasi siyempre sayang, di ba? Laki na, makatulong na sana sa pamilya. Dahil lang sa babae doon namatay. Binaril eh. Kaya you just analyze kung ang sitwasyon yung sitwasyon ng kamay ng Diyos dito sa mundo is like for example, ganun ang buhay niya. Na background check niyo yung kanyang buhay. Halimbawa sa aking buhay, no? Nag-iingat din siya sa papel, sa mata ng Diyos, at sa plano ng Diyos, at sa mata ng tao. Kahit marami nang nakakaalam ng mga tao, pero nag-iingat pa rin. So, ang situation doon, kailangan mo lang umunawa. Once you have an electrifying faith to reach out
the substance of God which is settled from heaven. Settled to settled. Kasi ang pupuntahan mo kasi, settled na lahat yung plano. Na isi-share sa iyo na marami ding nag-aantay na mga mahirap. Kasi ang kingdom kasi ng Diyos nakadesign sa mga mahirap. Kaya panay tirada sa Word of God patungkol sa kalagayan ng mahihirap. Sinong tinitira? Yung mga nasa gobyerno, humahawak ng batas para maunawaan nila. So, prangkahan baga. Kasi, para matauhan, hindi sila magnakaw. Para makapenetrate yung plano ng Diyos na matulungan yung mahirap. So, marami nag-aantay sa iyo in these days. Kung naintindihan ninyo yung sinishare ko dito, you have a great discernment from the Spirit and gifts of God. Hot and cold shall not cease. So it means to say everything from the Spirit and power of God shall not cease. Kailan magsisis yan? Pagpatay ka na. Totoo? Totoo. Sa physical lifestyle, all the gifts of God and the fruits of the Spirit, magsis lang yan pagpatay ka na. Kasi nasa ibang dimension ka na sa eternity. Doon magpatuloy yung plano ng Diyos. Yung spiritual world na tahakin mo sa kabilang buhay. Kung ikaw ay nasa Diyos, ma-experience mo yung mga dimensional places created by God itself. Marami kasi nagsabi na marumi na ang langit. Hindi marumi ang langit. Yung isang part lang kasi dimensional eh. Pag sinabing dimensional, there is a barrier na hindi alam ng spiritual na created. Na yan pala yung dinadanan nila ay kaharian ng Diyos pala yan. Na hindi nakikita. So dimensional. Kung ang tao dito sa atin sa mundo kayang mawala sa sarili, ganon din sa after death, there's a lot of dimensional. Kaya hindi marumi ang langit. Hindi lahat. Kasi dimension. Kumbaga sa atin ngayon, there is a wall. Borders. Kumbaga. Kung sa bubbles pa, may kanya-kanyang alam niyo na, bilog-bilog. May kanya-kanyang lugar. So, ganun po ang kaharian ng Diyos sa after death. Doon magsisis yung spiritual gifts at saka fruit of the Spirit. Once you are died, patay na. So, yun po. You must reach out once you discern already kung sinong makahadlang sa desire mo, your electrifying faith substance. Kasi hindi biro yung i-reach out mo. Halimbawa, nandito ka. You have a free will offering of yourself. Nandito ka sa bansa natin. Then, seated already. Kaya ka nandito. Halimbawa, lumipad ka. Galing sa malayong lugar. From the 7 continents of the world. Dumating ka sa Pilipinas. Because of great purpose of God na naunawaan mo. Na dinisa na yung puso. Dahil ayaw mong magnakaw. Kasi honestly, you are performing. Sabi ko nga dito, ang Diyos hindi tumitingin na sa kung anong kalagayan ng estado ng buhay mo, no? According to Matthew chapter 22, verse 1 until verse 13. Dalawang situation dyan. Tapos pagdating sa 25, yung mga taga-Capernaum na binigyan ng kaalaman ng Diyos, nilibing lang yung piso. Anong ginawa ng hari? Kunin mo yung piso. Hinukay niya yung piso. Tapos yung piso, sabi ng hari, ibigay mo doon sa 10 piso. Sinong pinagpapala? Yung pangalawa, tsaka yung pangatlo. Yung una, stagnant, nakikinig lang. Yung taga-Capernaum, nilibing lang yung piso, yung plano ng Diyos kasi walang tiwala. Kasi tingin nila sa tao ay gumagapas na hindi sa kanya. Ibig sabihin, nangangani na hindi sa kanya. Yung hari, yung Panginoon niya. Baga, masama ang tingin nila. Ano namang reference ng masama na hari na yon? Kung magbasa kayo sa Old Testament, makikita niyo yan kung sinong reference niyan. So, walang tiwala yung mga taga-Capernaum. Lalo na yung naninilip sa bubong, hindi pa sinira ng 5. Dumating yung taga-ibang bayo, lumipad, aeroplano. Halimbawa lang, aeroplano sa ating panahon ngayon. Kasi noong unang panahon, lakad lang. Pag may sakit, buhat-buhatin. Diba, binuhat nila, Mark chapter 2, verse 1 until verse 5. Yung paralitiko, walang madana sa sobrang dami ng tao. Kaya ang ginawa nila, dahil kahit merong naninilip sa bubong, sinira yung bubong.
para lang makapasok doon yung may sakit na gagaling. Yung 4 na yun, mayroon ding self-electrifying faith. Magaling lang kanilang dinalang paralitikong naniwala din. Silang 5 naniwala. Yun nga lang, yung isa may paralitiko. Gumaling. Oh. Yung mga nasa frequency, yung nasa bubong na naninilip lang na nakikinig kay Jesus Christ, yun yung nagtanim si Jesus Christ ng kaalaman. Baga sa pera, binigyan sila ng pera, nilibing lang. Kaya ang nangyari ni Sapira at ni Ananias, namatay. Kasi nagnakaw. Masama ang tingin nila. Okay, Nuggets? Nuggets is brought to you by Budweiser and Red Bull and 7-Up. Nuggets? Nuggets. So, yun pong ibig sabihin nun. Yung pasaysin lang ito added. Kaya yung mga dead spirit, dead people like Sodom and Gomorrah or even Capernaum in these days. They are the spirit of Sodom and Gomorrah and Capernaum na balakid sa plano mo. Parang kinukulong kayo na hindi kayo makalis-alis. In how many days you are stay here kung halimbawa nandito ka, no, sa mundo natin, sa Pilipinas. Tapos parang gusto mo nang mag-reach out na hindi pa maka-reach out kasi pinipigilan ka ng iyong mga patay na kapatid. So saan mababasa yung mga patay na kapatid? Sa 1 John chapter 2 verse, anong verse? 8 hanggang verse 11. Okay? So, settled decision are concrete. Kailangan concrete. Okay? So, yun po. Once we are going to change our lifestyle and desire, yung pupuntahan mo kasing plano or blessings from God is settled na. Yung Matthew chapter 6 verse 5 and verse 8, yan yung pagtuturo ni Jesus Christ ng panalangin. Settled na yan according to the riches of His glory. Yung plano ng Diyos. Yung plano kasi ng Diyos which is generalized, both of us. Kung mag-reach out ka, mayroon kang mapupulot na blessing. At madagdagan ka pa according to my emphasizing here. Diba? Tutulungan ka ng kamay ng Diyos. God is tried already. His word is the backup and the buckler. Tried already according to the Old Testament. 2 Samuel or 1 Samuel chapter 22. Doon mo babasa yan. So yun po. Huwag kalimutan. According to the riches of His glory, you must have an electrifying faith in God's purpose, will, commands, and desire, and helps. Ang dami nag-aantay sa'yo. Sabi ko nga, anghel, nag-aantay lang din yan. Yung greater than Solomon, nag-aantay lang yan. Lahat ng sumusunod sa plano ng Diyos, nag-aantay lang din yan. Kaya ang tao, kailangan mag-reach out. Kasi there will be the shifting of life. Pag sinabing shifting of life, there will be the changes of life. Pivot. Hindi ka maka-alongside sa port without pivoting sometimes pag malakas ang current. Pero pag shifting naman, halimbawa is mayroon nang nauna doon sa port, shifting yun. Didikitan yung isang barko para lang makatawid ka doon sa isang barko, makarating ka sa port. Shifting yon. So it means to say, mayroong tutulong sa iyo na makarating ka doon sa port. Sinong tutulong sa iyo? The hands of God. Yun yung isang barko na ikaw dumikit sa isang barko na makatawid ka doon papuntang port. Yung gusto mong mapuntahan mo. Nagets? Shifting of life. Pero kung walang barko na nauna, ikaw ang nauna sa puerto, that is pivoting. There will be the change course of your lifestyle. Once you reach out, that you have electrifying faith of yourself. Yung buo yung decision, no? Alam nyo na, no? Explanation. So kung naintindihan nyo yung kamay ng Diyos dito sa lupa, according to your research, according to your background check, sasabihin kasi nyo, ay, masama naman yung kamay ng Diyos. May record naman yan dito sa mundo. Wala kayong magagawa. Kasi nag-emphasize na siya. So you must to adjust. And you must to understand. And you must to consider.
Kasi yung pininto ko nga na may namatay na binata dahil sa isang babae. Kasi yung Revelation chapter 21 verse 9. That is the great plan of God. Hindi mabuo, hindi ma-establish ang plano ng Diyos to establish the second, the will and purpose and commands and helps of God here on earth for the sake of the poor people and the sake of the famine of the land. Without that kind of mind-setting. Diba yung anghel dyan nagsabi? Mind-setting yan from heaven. Settled from heaven. Yung diniktahan ng Diyos sa kanyang puso kung sinong babae na yan na ipapartner sa Lamb sa Revelation chapter 21 verse 9. She experienced a lot of winds and dead spirit. Yung mga espiritu ng Sodoma at Gomora at Capernaum. Maraming mga salitang harang para hindi makarating sa paroroonan. Kaya ang ma-advise ko lang, ignore mo yung ganyang klaseng tao kasi patay yan sila. Ano sabi ni Jesus Christ? Hayaan mo yung mga patay na ilibing ang kanilang kapwa patay. Ibig sabihin, gusto ng Diyos, tuparin mo kung anong sinabi ng Diyos sa puso mo, sa decision mo. Kung nandito ka man sa Pilipinas, reach out the plans of God. Ang dami nag-aantay sa'yo. Settled yan. Settled from heaven. Yung Revelation chapter 21 verse 9. Plano na yan. Pag wala yan, yung verse na yan, hindi matupad yung expectation ninyo. Kasi ang dami pa nang nagnanakaw ngayon, nag-aantay lang sa pagkilos ng Diyos. Ang baga, buaya ba? Sasabihin ng mga magnanakaw, pag na-share yan, yari, unahan natin ang Diyos. Impyerno kayo. Kasi walang acknowledgement sa inyo. Nagnakaw lang kayo sa frequency. Hindi kayong punta sa langit. Pa sa sinasabi ko, lahat ng uri ng pagnanakaw na walang acknowledgement galing sa kamay ng Diyos. Halimbawa, kung akong ginagamit, walang acknowledgement na mag-operation ka dyan, impyerno ka. Kasi pagnanakaw yan eh. Diba? Yung nag-reach out lang, yung settled from heaven, from your concrete decisions na settled also. Kasi yung pupuntahan mo is concrete already, settled from heaven. Yung mga helps ng Diyos sa buhay mo, your desire, and the desire of God, and the plan of God to establish the second. Generalize yan. Kaya pag may nag-spark yan, sabi ng mga mahirap, bilisan mo, ang dami nag-aantay sa iyo. Nag-antayan lang. Yung magnanakaw nga, nag-antay lang eh. Pero hayaan mo sila, huwag mong pansinin. Mga Sodom at Gomora, Capernaum, mga espiritu niyan, mga patayan, puntang impyerno agad yan. Walang acknowledgement sa kamay ng Diyos. Yung may acknowledgement lang, acknowledge na mag-perform operations ka sa plano ng Diyos, according to the riches of His glory, your desire and the plan of God, mangyari yun. So, added lang ito mga lods ha. Thank you very much. Yun lang po. Kung naintindihan ninyo, shout out na lang sa lahat ng mga watchers. No? Yung mga nanood, mga silent viewers, yung mga malalaking tao dyan, na hindi ko nakikita, pero nakikita ko sa aking visualized visions. At nakikinig kayo ngayon. So, yun lang po. God bless. Use your arms and strength.